Hindi pa rin mawaglit ang pangamba ng ilang kaanak ng mga OFW na nasa Taiwan. Ilan pala sa mga kababayan natin doon ay itinatanggi na sila ay mga Pilipino at yun ay para lang daw maprotektahan nila ang kanilang sarili. Nakatutok si Jamie Santos. Humahagulgol si Mang Danilo Taripe ng makapanayam ng GMA News tungkol sa mga napapabalitang gulo sa Taiwan. Nangangamba siya sa kalagayan ng kanyang panganay na anak na si Melanie na 3 taon nang nagtatrabaho bilang factory worker doon. Naisa na niyang umuwi ng anak sa Pilipinas para hindi na madamay sa tensyon. Kung sa galid, dahil kuha ng pauli na lang diri. Gubot naman kayo kadya sa Taiwan. Panawagan niya sa gobyerno ng Taiwan, huwag idamay ang mga Pilipino. Ang anak ni Melanie na si Laila May umaasang laging ligtas ang ina. Labis din ang pag-aalala ni Wilma Baliton para sa kanyang mister na si Vincent na nasa Taiwan din. May sakit kasi sa kidney ang asawa at lumalabas ito para magpa-dialysis. Ang ikinatatakot niya baka mapagdiskitahan ito ng mga galit na Taiwanese. Nang makapanayam namin si Vincent, kwento niya hindi raw sila nagpapakilalang bilang Pilipino para lang maprotektahan ang sarili. Malengke daw sila. And then, tinanong sila kung Pilipino sila o hindi. Sa takot ng mga kasamahan ko, sabi nila, nag-deny sila, nag-wan sila na Indonesian sila. Naisipaabot ni Vincent sa misis na maayos naman sila roon. Huwag siyang alala, okay na ako dito. Maging ang turismo, tila apektado na rin ang tensyon. Ayon sa pamunuan ng Civil Aviation Authority of the Philippines, kanselado na ang ilang direct flights galing Taipei patungong Kalibo International Airport o yung mga biyaheng Boracay. Sa kabila nito, tuloy naman daw ang pagdating ng mga turista mula South Korea at China. Samantala sa Ilocos Norte, mahigit 50 turista mula sa Taiwan at China ang inimbitahan ng Bureau of Immigration para beripekahin ang kanilang travel documents. Nahuli sila sa isinagawang raid ng pulisya sa resort kung saan sila tumutuloy kaugnay ng cyber-sex crime umano. Voluntaryo namang sumama ang aabot sa 40 Taiwanese at 12 Chinese national pero tumanggi silang magsalita. Agad din silang pinakawalan ng mga otoridad at dinala sa Maynila matapos magbanta ang kanilang abogado na magsasampa ng illegal detention. Ayon sa pulisya, di pa rin malinaw kung sangkot sila sa illegal na gawain. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.